Pasigueño, magandang araw. Madami-dami na ang mga individual na dumarating dito sa harapan ng Santa Clara de Montefalco Church dito sa C. Raimundo Avenue, Barangay Canyogan. Ito ay para sa isasagawang Civic Parade 2024. At pauna nang nag-abiso ang Pasig Public Information Office page ng magiging alternatibong ruta. Mamaya ibabahagi natin sa inyo kung ano yung mga kalsadang maaapektuhan nitong Civic Parade 2024. Lalahukan ito ng mga opisyal at kawani ng pamahalaang lungsod ng Pasig. Dadalo rin ang mga kinatawan mula sa mga barangay, national agencies, mga paaralan, private organizations, religious organizations, civil society organizations, at marami pang iba. Mula dito sa C. Raimundo Avenue, didiretso sa Rotonda, kakaliwa ng A. Mabini Street, muling kakaliwa sa Colonel Flores, kakanan sa Caruncio Avenue hanggang makarating sa Pasig City Hall. Gaya ng aking sinabi kanina, inanunsyo ng Pasig PIO sa kanilang page kamakailan ang mga alternatibong ruta para sa mga motorista. Maaaring silipin ito sa kanilang Facebook kung saan nga ang maaaring daanan ng ating mga motorista dito sa lungsod Pasig. Samantala, magkakaroon ng discounts at freebies sa Mutya ng Pasig Mega Market simula 5 a.m. hanggang 8 p.m. po yan, na handog ng mga vendors natin para sa mga mamimili. Samantala, magkakaroon din ng misa ng pasasalamat ng alas 3 ng hapon sa Immaculate Conception Cathedral at ang inaabangang gabi ng pasasalamat concert kung saan may iba't ibang artists ang inimbitahan upang magpasaya sa mga Pasigueño. At ang Civic Parade 2024 ay isa sa mga aktibidad dito sa lungsod ng Pasig kung saan halos 12,000 ang individual na sasama dito. Expected may mga pakulo ang bawat barangay at nasa 44 na paaralan ang sasama. Kasama pa dito ang Boy Scouts at Girl Scouts. Ito ay pinangungunahan ngayon ng Kato sa pamumuno ni Patrick Blandiano. Makikita nyo ngayon na nagsisimula na yung assembly, unti-unti nang dumarating yung mga sasama sa parada. Nitong mga nakalipas na taon ay nagsagawa rin ng Civic Parade dito sa lungsod ng Pasig. At nakikita sa unahang bahagi, nandito na ang Pasig City Band at inaalalayan ng Peace and Order Department itong parada na ito. Yung assembly pa lang, nandito na sila para alalayan yung mga motorista. Gayon din ang mga sasama sa Civic Parade 2024. Hihingan na lang muna natin kung susubukan ko lang maabala muna si Colonel De Dios para magkaroon tayo ng update kaugnay dito sa traffic dito sa Pasig. Good morning, Colonel. Ay, magandang umaga po sa atin lahat. Maligayang araw ng Pasig po. 451 years na po na anniversary po ito ng araw ng Pasig. Hihingi lang po kami ng update po siguro kung ano pwede natin ibigay sa ating mga motorista kaugnay sa kanilang madadaanan at hindi pwedeng daanan. Opo. Bali, 1 week ago po, meron kaming ibinigay sa PIO na mga ruta ng ating mga road closure at saka yung merong mga partially na isasarado natin. So meron po tayo, medyo maapektuhan po dyan. Ito po si Raimundo, yung Dr. Sixto Antonio at saka yung A. Mabini, at saka yung Caruncio Avenue, yung papunta po ng City Hall. Mag-i-start po kami, mga 6:30 po, start na to. Hopefully po, before mga 12, matapos na po itong ating parada, no? So wag po kayo mag-alala, marami po tayong mga traffic enforcer na nasa mga intersection, mga critical intersection natin. At sila po ang mamamahala para maging maayos po yung daloy ng ating trapiko. Bali, meron po tayong peace and order din, sa 259 po yung mga naka-deploy. Ang TPMO po natin, nasa 59 po na bawat intersection. So, kung sakali po maka-experience tayo ng konti kabala, pasensya na po. At minsan lang po ito sa isang taon. Ano po? At
mamaya naman po, pagtatapos sa itong parada, back to normal tayo. Opo, tama po yun. Pagkatapos po nito, yung dulo nito po, yung may kanya-kanyang sequence po yan kung sila po pwesto. Medyo mahaba lang po ng konti ngayon kasi yung mga barangay po, lahat talagang kasama yan. At the same time po, may mga NGO po na sumama rin sa atin. Ano? So basta pagkatapos po nito, lahat yan magiging normalized na po. Okay. Maraming salamat. Happy araw ng Pasig, Colonel. Okay, salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. At ating nakapanayam si Colonel Rodrigo De Dios. Siya po ang head ng Peace and Order Department at gaya ng kanyang sinabi ay madami silang dineploy mula sa Peace and Order Department na mag-a-assist hindi lamang sa mga motorista maging sa mga individual na sasama dito sa parada. Back to normal ang trapiko pagkatapos ng civic parade. Nabanggit niya posibleng abutin ng alas 12 ng tanghali at maya-mayang konti. Actually, hindi lang maya-mayang konti, but the whole day, ang iNews Pasig po ay magbibigay ng update kaugnay sa mga aktibidad dito sa Araw ng Pasig. Kaya mula dito bago ako magpaalam, ako muna ibabati sa lahat ng Pasigenyo ng maligayang Araw ng Pasig at mula dito sa Barangay Kanyogan, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.